Kumusta? May kanta dyan eh. May kanta dyan na kanta ni Nonoy Zuniga na dinublihan pa ni Idol FPJ. Yung kantang Kumusta Ka? Kumusta ka? May ibang kisla pang yung mata. Ganon. Kumusta ka? Kumusta ka? Walang masabi kundi kumusta ka. Ay, alam mo, meron tayong ngayon, meron tayong panibagong update. Sa kaso naman ito ni Robin Padilla. Ay, kumustahin pala natin muna si Ma'am Pia. Ma'am Pia, kumusta ka? Huwag ka nang mag-iiyak ha, kumusta na kita. Baka naman dyan pagdating sa season, iiyak ka na naman dahil hindi ka kinumusta ha. Kumusta, Ma'am Pia? Ito. May panibagong development ngayon sa kaso ni Robin Padilla. 'Di ba? Unang na-report na siya ang tumulong kay Senator Bato para makalabas ng Senado. Itinanggi niya ng itinanggi hanggang sa matapos yung investigation ng 6 na araw. At nakita doon sa CCTV na siya nga talagang kasama at sa kanyang sasakyan pa magkasama sila na sumakay palabas ng Senado. Ayon. Pagkatapos noon, ngayon, napupuno ang mga post sa social media. Deny si Senator Robin Badboy Padilla. Deny. Paano daw niya nakisakay daw sa kanya si Bato? Hindi naman niya pwedeng tanggihan yon, sabi niya. Hindi niya pwedeng tanggihan. Nakisakay lang eh. Nakisakay. Siyempre, kapwa senador daw makikisakay sa kanya. Sige, pagbigyan natin yan, nakisakay. Pero malalaman natin yan, ang katotohanan, dahil patuloy ang investigasyon ng ating NBI at ng panel of investigators ng Department of Justice tungkol sa kaso na yan. Ang isang klaro dyan ngayon ay talagang considered ng person of interest itong si Senator Robin Padilla. Excuse me doon, nabahing tayo. Kaya lang, ang mga sinasabi niya ngayon ay talagang puro deny. O sige, pagbigyan natin, ganun man talaga, walang umaamin. Inong una nga, hindi pa siya umaamin na siya nagsakay kay Senator Bato de la Rosa. Not until lumabas yung mga video mula sa National Bureau of Investigation at nakita nga sila, di sabi niya sa mga reporter, ano pang kailangan kong sabihin dyan? Nakita nyo naman na yung video, hindi naman AI yun. Sabay, ngiti na, diba? Talagang, na siya, nasukol na ba? Okay, so ganun na lang. Ang pinakabago na nangyayari ngayong hapon, bago tayo dito nag-publish sa ating munting balitang broadcast, wala tayo sa studio ngayon, by the way, nasa labas lang tayo dahil hindi pa ako nakakabalik sa studio. Pero nasa labas man tayo o nasa loob ng studio, hindi tumitigil ang pagbabalita. Ito na lang muna ang alternative natin para tuloy-tuloy ang ating balitaan. From time to time, magbabalita tayo. Oo. May nag-message kanina, bakit daw yung suot mo kanina at ngayon ganun pa rin? Ay alam mo, isang upuan ko, isang recording yan. Ito, recorded man muna ito bago natin isasalang, kaya siyempre atin munang i-edit. Hindi naman ito yaw-yaw mo dyan sa mikropono, diretso na upload ka agad. I-edit muna, record, saka edit, tapos upload. Yun. Okay, so kung bakit ganito pa rin ang suot ko, mula sa isang video kanina, ay ganon talaga, isang upuan lang ito. Mag-record ako ng ilang topic, putol-putulin na. So, ibig sabihin nun, isa ang damit ko nung ako'y nag-recording. Sa susunod na araw, pag ako'y nag-recording, iba namang damit yon.
Kaya talaga kung ano-anong napapansin ninyo sa akin, ha? Pansinin ninyo ang mga balitang makabuluhan at yan ang mahalaga na malaman ninyo, ha? Ang dapat ninyong malaman sa mga yon, sa mga oras na ito ay yung mga supporter ni Senator Bato de la Rosa ay nandyan ngayon sa harapan, ha? Sa labas at harapan ng Senado. Sila ay naglatag ng mga rally materials, mga placard, meron pa silang standee na life size ni Senator Bato at talagang ipinapanawagan nila na huwag arestuhin at huwag ikulong itong si Senator Bato dahil naniniwala sila na wala itong kasalanan. Alam nyo, mga supporter, tama naman yung ginagawa ninyo kasi supporter nga kayo. Pero ang lahat ng ito, ang lahat ng ito ay hindi madadala dyan sa sigaw-sigaw, sa rally-rally. Maganda yan, nagpapakita kayo ng suporta kay Senador kasi he is now at the lowest point of his life. Naiiyak na ngayon dahil anytime maaresto siya. Siyempre, maintindihan natin yon. At yung suporta na pinapakita ninyo ay appreciated na siyempre ng senador at nakakapagpagaan niya ng kanyang kalooban. Pero ang sinasabi ko, hindi yan madadala ng rally-rally ang kaso na yan. Kasi nagsalita ng gobyerno natin, siya ay pinapaaresto at pag siya naaresto, ay dadalhin siya sa The Hague at i-return yung warrant kasama siya. Anong mga nakadugtong na balita dyan? Nung una, ang hinanda na puwersa ng pulis 10,000 para hanapin at arestuhin si Bato. Ngayon, may nakita kong post kanina. Grabe naman yun. Totoo ba yun? 225,000 na police personnel ang hindi naman ikinalat. Ang sabi, alertado. Ilan nga ba ang pulis natin sa bansa? Umabot ba doon? 225,000? Hindi naman siguro. Hindi ko alam. Wala akong data sa kanyan. Pero mano pa man, talagang totoo yan. Ilan man yan na personal ng pulis sa EDG, NBI, at ano pang iba. Mas ka siguro ang ating military intelligence tumutulong din dyan. Lahat ng mga law enforcement ng gobyerno kasi pag nag-command ang ating gobyerno, lahat yan kikilos. Lalo lahat high profile itong naaresto. Kaya lahat yan sila kikilos. Minsan napapangalanan lang NBI, PNP, CIDG, mga ganon. Pero alam ko marami pa yan na mga operatiba ang nakakalat at tumutulong dyan. Ganon na lang talaga ang mangyayari yan kung matagpuan at sinasabi na nga ng NBI na meron na silang meron silang sightings kung nasa si Senator Bato. So it's just a matter of time na maaresto ang kawawang senador. Pero sa kanyang pagkakaaresto na yan ay nandoon sa kanyang dibdib ang kanyang hinanakit sa kanyang kasama sa Senado kay Senate President Alan Peter Cayetano na dahil sa kanyang tawag na siya'y pumunta sa Senado at bumuto para makuha nila ang majority ng Senado ay muntik na siyang mapahamak sa gabing yon, maaresto hanggang sa nagkaputukan, nagkabarilan. Muntik siyang maaresto. At kaya siguro yon siya ay ano ba yung naningkamot sa Tagalog? Pinilit niyang maka-eskapo para makalabas at makapagtago somewhere para hindi siya agad-agad na maaresto. Pero ngayon, sabi mo nga, the long arm of the law will count on you, mga ganon. Di ba? Ang haba-haba kuno ng kamay ng batas ay aabutin ka rin. Good luck na lang sa senador natin at naway sinasabi kung wala ka talagang kasalanan ay lumitaw ang katotohanan. Pero kailangan munang maaresto yan bago bago siya makasagot doon sa kanyang kaso. Malayo yun sa The Hague. Okay? Yan muna ang ating balita sa mga oras na ito at palaging ugaliin, mangumusta at pagkatapos mangumusta,
i-follow, like and share itong ating Facebook page channel Radyo Avantis GTV dahil marami tayong mga balita dyan na inyong malalaman maliban sa ganitong mga news report natin para kayo ay merong malaman. Okay? Maraming salamat at yun na yun. Maraming salamat. Bye!